Ngayong hapon sa tanan. So atong hisgutan karon ang super hot na topic. Actually daghan na kay na biktima no. Bilang kamungalan unsa na mga subdivisions, unsa na mga developers. Pero daghan na kay na biktima about sa pagbaligya sa subdivided lots. Isa na ang kanang mga gipautang data. So disclaimer lang, for all mga transactions na nahuman na, better i-refer siya sa mga legal. So sa mga legal o sa mga attorney ninyong kailad, asa mo doon, i-refer ninyo siya. Pero na ako'y isa sa mga, based on my experience o sa research na ko, mao ni siya yung mga basic na atong pagbantayan about sa pagpalit sa mga subdivided na lots. So, ang legal implications. So, sa garan manggo daghan nagabaligya nga di pa klaro. I mean, wala pa na approve ang ilang mga papel, unsa pa na mga needed na documents. So, as a buyer or as a interested party, unsa di ang bantayan nga mo palit ka og subdivided lots, mo utang ka, mo data. So, naday legal implications of selling subdivided lots without permits in the Philippines. So, naday na sa balaod. So, in the Philippines daw, kung mag-subdivide ka property for the purpose of selling without securing the necessary permits, kung wala tayong mga permits na gipangkuha, na siya serious na consequences. So, pwede data maka-file, pwede data makareklamo. Ato nang hisgutan kung asa data dapat mo reklamo. Labi na nga nabiktima ta, nakapalit na ta, naka-down na ta, involves big amount, asa day nato siya pwede i-file, i-reklamo. So this activity is governed by several laws and regulations and local ordinances designed to ensure orderly land development and protect. So protektahan ta mga buyers. The key legislation that addresses the issue. So, mao ni siya ang PD, Presidential Decree, number 957, or known as the Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. So, as well as various zoning ordinances that municipalities and cities enforce. So, unsa di mga legal requirements for mag-subdivide og yuta? So, kita mga mupalitay, ato din siyang bantayan, ato ning pangayoon, ato ni siyang secure before ta mo palit. O kita pod mga nagplano nagbaligya or mag-develop, kita mga developer, mo po din dapat i-present or i-prepare before ka mo announce og selling the property, the subdivided property, subdivided lots. First, subdivision plan approval. So, ang subdivision plan must be prepared. So, dapat i-hire siya through a licensed geodetic engineer and submitted to the relevant authorities. So, ipa-approve siya. So, ito DNR. Pero sa mga subdivided lots, in most cases, dito na nila ihatod sa Housing and Land Use Regulatory Board or HLURB or its successor agency, the Department of Human Settlement and Urban Development, DHSUD. So, mao na'y pinaka-critical. So, kita mo palit, ato nang pangayoon. Ikaduha, development permit. So this is necessary for larger subdivisions or developments and ensure that the subdivision complies with zoning regulations, environmental considerations, and land use plans. So kinahanglan day pud siya magkuha og development permit. Ganun man, critical na mag-check ang zoning. Naapod na yung mga environmental considerations o mga land use plans. So, basin di ay mga yuta nga nakakarp, unsa pa ng klaseng mga yuta nga gihatag sa gobyerno. Ikatulo, building permits. So, kung naay itukod ng mga structures i-develop, example, kung subdivision plan, subdivision, naay ka ng common area like
common area for swimming pool, kanang sa mga kung asa mag-gather, simbahan, mga ingana. So, ikaupat, environmental compliance certificate. Mao na siyang ECC. So, mao ni siyang mga development na dinagko, mga ektarya na mga development, ektarya na mga subdivision. So, the landowner must secure this certification. The landowner, developer, dapat i-secure nila ang ECC dito sa DENR, sa Department of Environment and Natural Resources. So, daghan di kitang pangayoon, di lang dita basta-basta lang mo sugal, di lang dita basta-basta mo sukol or mukuha dayon og naay gidil nga mga pangbaligya nga mga subdivided lot. So, ang unsa din mga penalty. So, kani critical kay penalty, unsay penalties kung nakalapas ang mga developer o ang mga nagbaligya. So, daghan kita aning pwede makareklamo. Asa ta pwede mo reklamo, asa nato siya i-file properly para ma-entertain ta, para ma-address ang atong mga concerns. Katong mga nakapalit na, mga nakakuha na, nakadata-data nagsugod, naka-installment na, naka-outright cash, pero wala na turnover ang property or nawala og kalit ang developer. Wala na dayon. Sin zone na ta, friend zone ana. So unsa day asa day ta mo adto, unsa day mga penalties nila. Na siya administrative sanctions. So ang DHSUD has the authority to impose fines and penalties on developers or landowners who violate the decree. So PD katong nga PD 957. These penalties can range from monetary fines to the suspension or revocation of license and permits. Kung naay license ang developer or ang katong nagbaligya or landowner. Kaduha, civil liability. Unsa man na siya? Buyers who are sold subdivided lots, katong mga nakapalit without proper permits can file. So kani dapat may baluta. Pwede maka-file sa DHSUD sa Department of Department of Human Settlements and Urban Development. Pwede din na siya ma-file. Pwede na siya ma-file or sa korte. Seeking remedies for breach of contract. So mga naka-perma nag-contract to sell. So mostly man o katong mga installment or data contract to sale pa man na siya or gitawag og CTS. So pwede siya i-file sa DHSUD. Misrepresentation or fraud. So this can result in the rescission of contracts. Return of payments. Pwede pa mabalik ang mga nabayad, mga na-down. And in some cases, pwede pa makuanan o damages. So again, kung sa DSUD, sa gitawagan na nila diri DHSUD, ang Department of Human Settlements and Urban Development, naay office sa Cagayan, sa Limkit Kai Center. Kung sa Pagadian pug ka, naa siya likod, naa siya dapit sa unsa man siya nga kuan ha barangay. Dool siya sa Zamboanga del Sur National High School or ang iyahang located nga street kay F. Rojas Street. So sa F. Rojas Street, diri ka gikan sa gitukod na Robinsons, muana ka sa likod sa F. Lauro Street, 2 blocks liko ka wala na diha na malocate ang Department of Human Settlement and Urban Development Office. Pwede ta maka-file dito legally, pwede ta maka-complain. So, unsa may mao to siya pinaka-importante. So, kitang mga nakakuha, katong mga nakakuha na, pwede na ma-file katong nga na-mention nako nga office, DHSUD, pwede pod largo sa korte. Again, pwede pod nimong i-consult sa legal, sa any attorney, pwede ka mo consult before mo adtog court o before mo adtog DHSUD. So,
unsa man day ka ng nganong critical man kay asad sa nganong critical man kay ito siya nga na-mention ng mga documents na dapat ma-comply ni developer o ni seller. Developer, landowner, seller. Pwede man na lain-lain. Kay naay landowner pero giagi og developer or nag-hire og mga sellers. So, unsa day mga nung critical man kay ito siya makuha. Kay mga ang mahitabo ana ang nakapalit sa subdivided lot kung wala tong mga proper documents. Lack of access to basic utilities. So, kung matukod na siya, oroy, wag na ka, una na kagbalay kay ang ingon, pag maabot ng 50% sa imong nabayad, pwede na magtukod. Oh. Pero ang problema ana kung wala pa siya permit, maglisod ka sa access ng basic utilities, kuryente, tubig. Oroy sa tumoy imong located ang imong napalit na lot. Layo kay ka sa kuryente, dako kay ka gasto magpadagan. Tubig, dako sad kay ka gasto. Aside pa na access kalsada. Kung wala pa na develop, wala na semento, wala pa gravel, wala pa kay kakabalo asang dalan, asa ang boundary. So maglisod. Mao na siya pinaka critical. Sunod, inability to secure titles. Mao na pinaka importante. Ning pagawas tag kwarta, wala pa day assurance nga ma-transfer pa ang title padung sa ngalan nato. So, kung wala to siya ng mga documents na comply nila, kita pud na nakapalit sa anang ngayuta nga ng subdivision nga subdivided lots, maglisod sa tag process. Ma-process man siya, pwede mo hire og mga professional na mo-process, pero dako ang gastuhon or mahitabo pa na grabe ang expenses, grabe ang add-on. And next, last, legal disputes. So maabot na dayon mga kaso-kaso, so everything part of the title will be affected. So hopefully clear kung asa mo sumbong, DHSUD, Department of Human Settlement and Urban Development, na office sa Pagadian, likod sa Robinsons, kilid niya, mga 2 blocks away, na F. Rojas Street, na adiha. Sa Cagayan po, dali ratultulon sa Limkit Kai Center. So, hopefully, natubag ang mga pangutana, kay daghan kayo ng utana nako. Critical pa jud, license to sell. Katong mga namaligya, dapat naa siya LPS. Gitawag nilang LPS. License to sell. Diba? Mao na yung pinaka-critical. So, again, pwede man ta mo palit without those documents, without those depending on our risk appetite. Pwede ka mag-hire of professionals na mo process. But again, ang risk is very high. Daghan kay